Samantala, nito lamang ay nilahad ni Pangulong Aquino ang kanyang buong suporta para sa modernisasyon ng Philippine Navy. At kabilang dyan ang isang roadmap na kung tawagin ay isang Philippine Navy Strategic Sail Plan 2020. Ang planong ito ay may kaugnayan sa pagpapalakas ng ating naval forces at maritime operations. At para bigyan tayo ng karagdagang detalye sa planong ito ay makakasama natin live dito sa PTV News si Lieutenant Commander Lawrence M. Kalimag, Assistant Director, Center for Naval Leadership and Excellence. Magandang umaga po, Lieutenant. Magandang umaga po, sir. Sir, ano po yung Philippine Navy Sail Plan? Yung Philippine Navy Sail Plan po, ito po yung bali roadmap ng Philippine Navy. Pinangalanan lang naming sail plan para may semblance ng Navy. So, ito po yung plano ng Philippine Navy para sa kinabukasan at sa pagpapalakas ng aming mga capability at saka sa aming mga sangkat personnel ng Philippine Navy. Sir, bakit po kailangan itong roadmap na ito? Hindi po ba dati, noong mga nakaraan, meron ng mga plano ang Philippine Navy? Ano po ba talaga yung roadmap na ito? Ano yung gabay na ito para sa Philippine Navy sa tauhan ito at yung mga plano nyo po hanggang 2020? Hindi naman kaila sa atin, lalong-lalo na sa military organization, yung palaging pagpapalit ng mga namumuno. So, gusto ng Philippine Navy ay magkaroon ng plano na kahit magkaroon ng pagpapalit ng pamumuno, meron tayong konkretong plano na ipagpapatuloy kung sino mang nakaupo. Yes, sir. Pwede pang ipaliwanag sa amin kung ano-ano yung mga planong ito? Kung ang sabi mo kanina na roadmap, ito yung plano namin hanggang 2020. Ang ultimate vision namin is to become a strong and credible Navy by 2020. So with that, we have our charter statement which embodies our vision. Yung sinabi ko kanina na we are aiming to be a strong and credible Navy by 2020. And andyan din yung aming mission statement at saka yung aming mga core values para makamit na nagagabay sa amin para magawa namin ang aming mga plano. So kung makikita mo, para sa kalaman ng lahat, ang aming sail plan ay organizational development. Ibig sabihin, ito ay pagpapalakas ng aming mga capabilities at saka capacities ng aming mga tao. So sir, sa Philippine Navy po ba, ano po ba itong pagpapalakas ng mga modernization plan? Ano po ba yung mga inaasahan nating darating mga kagamitan ngayong 2013? Sa darating na 2020, marami tayong mga naka-line up na capabilities na darating. Unang-una dyan, dumating na dyan yung PF-15 o yung BRP Gregorio del Pilar. At sa ngayon ay naglalayag na ang kasunod niyang barko, yung P. Ramon Alcaraz o yung PF-16. At saka marami pang iba. Makakaasa ang ating mga kapwa Pilipino na yung Philippine Navy ay patuloy na magpapalakas upang may pagtanggol o to maintain our sovereignty. So Lieutenant, sir, ito pong mga barkong na inyong nasabi, mga naka-position na ngayon sa paligid ng Pilipinas. Oo, patuloy na yung mga barko natin ay nakadeploy ito sa iba't ibang mga naval forces natin at may kanya-kanyang mga silang area of responsibilities. Sir, matanong ko lang po, ano po yung Philippine Navy Charter Statement? Sabi nga kanina, yung Philippine Navy Charter Statement, ito yung one of the components of the Philippine Navy Strategic Sail Plan 2020. Sabi ko nga kanina, nilalaman nito yung vision, mission at saka yung core values ng Philippine Navy na gumagabay sa pagpapatupad ng tungkulin ng mga kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sir, matanong ko lang, ano po yung mga challenges na naranasan ng Philippine Navy ng mga nakalipas na magiging sasagutin itong tinatawag ninyong plano o roadmap? Sa bawat organisasyon na nagpapatupad ng pagbabago, hindi natin na meron dyan mga tumututol. Lalong-lalo na nung unang inintroduce ang ating sail plan. Kasi nga ito ay isang pangkabuuang pagbabago ng Philippine Navy. So, marami noon ang tumututol. Pero nakita naman nila kung ano ang maaaring ibigay ng aming sail plan. So, sa ngayon, nakuha na namin ang kanilang loob at sinusuportahan na ang aming pagpapatupad nitong aming sail plan. Okay, sir. Good morning po.
Celine Pialago. Sir, napag-usapan na rin naman natin yung tungkol dyan sa modernization. Sir, kakamustahin ko lang kung dumating na po ba yung ating first missile firing warship na balita ko'y darating ngayong buwan. Ang pagkakaalam ko, hindi siya, nagdalayag na siya ngayon at I am not in the position to tell kung anong yung details ng barko na yan. Okay, so far, sir, ano pa kaya ang mga equipments na kakailanganin ng Philippine Navy in terms of modernization nga po? Of course, pangarap din namin na magkaroon ng aming mga submarines at sa mga carriers in the future. Pero for now, naintindihan naman natin ang kalagayan ng ating gobyerno. We just do our job kung ano yung kung ano anong dyan na capability. Sa ngayon naman, hindi naman tayo nagkukulang kung ano yung meron tayo. Pero nanaisin pa rin namin na magkaroon tayo ng magandang mga capabilities in the future. Okay, sir, lilihis lang ako ng konti. Last June 11, may namamataan daw na Vietnamese boat dyan sa Tubataha Reef. Nag-increase na po ba tayo ng patrols dyan? May mga... Sorry, I cannot answer that question. Okay. It's okay, sir. No problem. Sir, bilang panguling katanungan na lamang po, kompleto po ba ang Philippine Navy o magdadagdag pa ng mga tauhan sa ngayong 2030? Alam ko, ongoing ang recruitment. Patuloy pa rin ang pagre-recruit ng mga gustong sumapi sa hukbong dagat ng Pilipinas. Kayo po ba pwede niyong anyayahan yung mga interesado na sumali sa Philippine Navy? O sa ating mga taga-panood, inaanyayahan ko kayo na kung gusto nyong sumapi sa Philippine Navy, patuloy ang aming recruitment. Maaari kayong pumunta doon sa aming Naval Personnel Management Center o alinmang headquarters ng aming Naval Forces na matatagpuan sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na naibahagi niyo sa amin ngayon. Sir, nakausap po natin. Maraming salamat din at maraming salamat sa ating mga tagapanood at sana'y patuloy niyong suportahan ang ating hukbong dagat. Ito'y inyong Navy, hindi lang aming Navy ito, kundi ito'y para sa atin lahat. Okay, maraming salamat Lieutenant Commander Lawrence Kalimag, Assistant Director ng Center for Naval Leadership and Excellence.